Hindi makapaniwala si Saraya sa sinabi ni Aidan. Lalong hindi siya makapaniwala sa ginawa ng mga magulang nito. Pinawersa ito ng mga iyon na mamili kung kanino ito sasama. Hindi naintindihan ng mga magulang mo kung gaano kahirap ang ipinagagawa nila sa iyo. Para sa pamilya ni Papa, ang anak na lalaki ang most prized possession. Kaya para sa kanya ay mali ang ginawa kong pasya na sumama sa mama ko. Hindi niya ako napatawad sa ginawa kong iyon. Pero 6 years old ka lang nun. Malay mo dahil sa ginawa ko ay hindi ko na uli siya nakita. Kaya naiintindihan mo na siguro ngayon kung bakit ayokong magkaanak. Ayokong makasakit ng damdamin ng isang bata. At ang pinakamabisang paraan para hindi iyon mangyari ay ang hindi magkaanak. Sana ay sinabi mo yan sa akin noon at hindi iyong basta ka na lang hindi nagpakita. Hindi naman kasi tayo masyadong nag-uusap noon. Puro physical ang communication natin. Tama ka. Ako lang ang laging nagsasalita noon. Na-guilty siya. Nagkarelasyon sila nang wala silang gaanong nalalaman tungkol sa isa't isa. Hindi ko alam na iyon ang iniisip mo. Mukha kasing confident ka at alam mo na kung ano ang gusto. Alam ko kung ano ang gusto ko. O mas tama sigurong sabihin ang akala ko ay gusto ko. Hinila siya nito palapit dito. Nagbabago ang mga bagay-bagay. Minsan ay may mga bagay na hindi natin inaasahang darating sa buhay natin. Hinawakan nito ang baba niya. Masakit pa ba ang ulo mo? Oo, pati ang ibang parte ng katawan ko. Parang tinalaktak ako ng mga baka. Hindi na talaga uli ako magsasapato sa bahay mo. Subalit ang higit na masakit ay ang puso niya at para yon sa isang bata na napilitang pumili sa mga magulang nito na walang inatubag kundi ang kanya-kanyang sarili. Nakalimutan ng mga ito na nangangailangan ng atensyon at pag-aalaga ang anak ng mga ito. Alam niyang kailangan na niyang mamili. Aalis ba siya o mabubuhay nang wala si Aidan sa buhay niya o mananatili siya sa piling nito? Kung pipiliin niya ang huli, magagawa ba niyang sumugal o baka isang araw ay iwan uli siya nito? Aidan, hindi ako makikipagbalikan sa iyo para sa isang bata na inaayawan mo. Ikinulong nito ang mukha niya sa mga kamay nito. Kapag kuwan ay inilapit nito ang mukha nito sa kanyang mukha. Sa tingin mo yun ang dahilan. Pinapunta kita rito bago ko pa malamang buntis ka. Kung gusto mo talaga ako, bakit hindi ka nagpakita uli? Dahil gusto kong dalhin ka rito sa Ilocos. Dito ay masusolo kita. Walang mang-iistorbo sa atin. Wala tayong ibang iisipin kundi mag-relax. Pwede kang maglakad dito ng nakabikini lang. O mas konti pa ron. Hindi pwedeng puro na lang sex, Aidan. Itinulak niya ito palayo. Madali lang yun. Mas mahirap ang magmantini ng isang relasyon. Alam ko, ayaw mo sa baby natin, kaya wala akong makitang solusyon sa problema natin. Hahanap tayo ng solusyon. He took her mouth and pondering its dip with skilled stroke of his tongue. Binubuhay nito ang isang emosyon na hirap-hirap siyang kontrolin, oras na nabuhay na. Lalo pa siya nitong hinapit palapit dito. Anibo ipo-ipo naman ang palakas ng palakas ang nililikha nitong sensasyon sa kanyang katawan. Ramdam niyang unti-unti niyang pagkatupok. Tanging ito lang ang may kakayahang magpahina sa kanya at magpalimot sa kanya kung ano ang tama at mali. Ilang linggo ko nang gustong gawin ito. Wala nang laman ang isip ko kundi ikaw mula nang manggaling ako sa bahay mo. Kumawala siya rito nang makarinig siya ng pagsasara ng pinto sa di kalayuan. Aidan, nililito mo lang ako. Walang nakakalito sa nangyayari. Pareho natin itong gusto. Sinaktan mo ako 4 na taon na ang nakararaan. Basta ka na lang hindi nagpakita. Ni hindi ka man lang nagtangkang magpaliwanag. Napakasama mo. Sumbat niya rito. Alam ko, pero babawi ako. Pangako yan. Gagawa ko ng paraan para maging maayos ang lahat. Hindi ko alam kung paano mo gagawin yun. Ito lang ang masasabi ko. Huwag mo na uli akong hahalikan. Hindi mo ako pwedeng halikan nang walang pahintulot ko. Ani mo walang narinig. Nayumuko ito at hinuli ang mga labi niya. You're going to forgive me. He took her lower lip gently between his teeth. You're angry. That's a good thing because it shows you still care. Ibig lang sabihin nun, hindi pa ako tuluyang nababaliw para balikan ka. Subalit alam niyang kulang sa conviction ng mga salita niya.
Hindi lang dahil sa halik na pinagsaluhan nila, kundi dahil sa baby. Ayaw niyang basta nalang umalis, pero kung mananatili siya roon, malaki ang posibilidad na masaktan uli siya nito. At sa pagkakataong iyon, ay hindi lang siyang masasaktan nito, kundi pati ang kanilang anak. Hindi pwede ang gusto mo. Hindi ko na kayang pagdaanan uli ang pinagdaanan ko. Nang iwan mo ako 4 na taon na ang nakararaan. Ayokong sumugal. Wala akong sapat na lakas ng loob para gawin iyon. Ikinulong nito ang mukha niya sa mga kamay nito. You want me. You know you do. Nilabanan niya ang damdamin niya. It's just a physical thing. If you don't want me, and it's just a physical thing, why have you been wearing my ring around your neck for 4 years? Nalaki ang mga mata niya sa sinabi nito. Sinong nagsabi sa'yo niyan? I saw it after we made love in your kitchen, he said huskily, brushing his mouth over hers. Hindi ko alam na suot mo yun sa loob ng 4 na taon. Nanghula lang ako at kinumpirma mo yun dahil sa reaksyon mo. Aminin mo nang may ibig sabihin yun. Paalala iyon na hindi dapat ako magtiwala sa mga katulad mo. Mali. Sinasabi no na hindi tuluyang nawala ang mga pinagsaluhan natin noon, na naririyan pa sa puso mo kung anong meron tayo noon. Idinikit nito ang noo nito sa kanyang noo. Stay, Saraya, please. Hindi ako makapag-isip ng maayos kapag nasa malapit ka. Gusto ko magdesisyon ng walang impluensya mo. Umungol siya at pinanaling ang kanyang ulo. Buntis ako pero ayaw kong magkaanak. Kaya sabihin mo nga, ano ang dapat natin gawin? O bigla kang magkukunwari na ito pala ang gusto mo sa simula pa lang? Marahan ito nagpakawala ng hininga. Hindi ako nagkukunwari, pero nangyari na. Binago nun ang lahat. Aaminin ko na nasyak ako nang malaman ko ang tungkol sa bata. But we'll work it out. We'll find a way. Paano nga? Hindi ko pa alam. Kailangan ko pang masanay sa ideya na magiging tatay na ako. At sigurado ko lang, hindi makakatulong sa sitwasyon ang pag-alis mo. If I stay, we'll just end up in bed. Hindi rin makakatulong sa sitwasyon. Last time, it was all about sex. You said that yourself. If I stay, then it has to be different. Different in what way? It has to be about the whole relationship. Kumawala siya rito at sinulyapan ang maleta niya. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin. Ang tao na pwede niyang kausapin tungkol doon ay siya ring tao na dahilan kung bakit napakahirap para sa kanya ang magdesisyon. Kung matindi ang paniniwala nito na ayaw nitong magkaanak kaya hindi nito sinipot ang sarili nitong kasal, hindi basta-basta mababago ang paniniwala nitong iyon. Sa isang banda, hindi niya mapigilang humanga rito dahil naroon pa ito. Kailangan ito ng tapang para magawa nito iyon. Ibig sabihin lang niyon ay seryoso ito na may saayos sa mga bagay-bagay sa pagitan nila. Maliban na lang kung ginagawa nito iyon dahil sa sex. May isang paraan para malaman niya kung yun nga lang ba talagang pakay nito sa kanya. Maghihiwalay tayo ng kwarto, ani niya. Halatang nagulat ito, pero hindi ito nagprotesta. Sige, maghiwalay tayo ng kwarto kung yun ang gusto mo, ani ito. Nagulat siya dahil pumayag agad ito. Hindi niya malaman kung matutuwa o masaya siya sa naging pasya nito. Iyon ba talaga ang gusto niya? Hindi siya sigurado. Pero kailangan niyang pangatawanan ng desisyon niya. May isa pa akong kondisyon. Sasabihin mo sa akin kung ano ang iniisip mo sa lahat ng oras. Gusto kong malaman dahil obviously, wala akong talento sa pagbabasa sa laman ng isip mo. Nakakapagod din ang panghuhula kung ano ang iniisip mo. Hindi makapaniwala si Saraya habang pinagmamasdan ng sarili sa salamin. Nasa mansyon siya ni Aidan sa Manila. Dila na siya nito roon dahil may importanteng dinner engagement ito na pupuntahan. Dinila siya nito sa isang stylist na siyang namili ng gown ay susuot niya para sa naturang dinner engagement. Nagsama ito ng staff nito na siyang nagayos ng buhok niya at nag-apply ng makeup niya. Nagmukha siyang prinsesa pagkatapos siyang maayusan. 2 linggo na silang magkasama ni Aidan sa isang bahay at sa buong durasyon na iyon ay hindi sila nagtabi minsan man. Nainakawan siya ng halik ay hindi nito ginawa. Sinunod nito ang sinabi niya. Malaking bagay iyon para sa kanya. Mas attentive din ito sa mga pangangailangan niya, bagaman hindi nila pinag-uusapan ang tungkol sa pagdadalang tao niya. You look beautiful, he said in a husky voice. He looked mesmerized. Pakiramdam niya ay isa siyang Diyos sa paraan ng pagtitig nito sa kanya.
Umali ito sa stylist staff nito at nagpasalamat sa mga ito. I have something for you. Sabi nito nang makalabas ang stylist at ang team nito. Umilis ang tibok ng puso niya dahil sa sinabi nito. Excited siya kung anumang ibibigay nito sa kanya. Pero bago yun, may gusto muna akong sabihin sa iyo. May gusto rin akong sabihin sa iyo. Mahal kita at hindi ako tumigil sa pagmamahal sa iyo. Gusto kong tapusin na natin ang kalokohang ito na magkahiwalay tayo ng kwarto. It's driving me crazy. Hindi ako makapag-concentrate sa trabaho ko. Hindi na rin ako makatulog. Oh, nasambit niya. Bagya lang siyang nagulat sa kaprangkahan nito. After all, he was a healthy male with a powerful sex drive. I felt the same way. The current situation's driving me crazy too. Pag-amin niya. I want a real relationship with you, and that includes sex. A real relationship. She wanted that too, and more. She wanted forever. Nahigit niya ang kanyang hininga nang may dinukot inlo mula sa bulsa ng dinner jacket nito. I have something for you. Napatitig siya nang inilabas nitong kahon. Mali ang ugis ng kahon na inaasahan niya. Ano yan? Sinubukan ng isip niya na ipaliwanag ang anumalyang iyon. Siguro ay naubusan na ang maliliit na kahon ng jewelry store na binilhan nito. O baka naman naisip nitong isorpresa siya. Kaya sinadya nitong ilagay ang binili nitong singsing sa ibang kahon. Madalas na gano'n naman ang ginagawa ng mga lalaking nag-aalok ng kasal. Yung iba nga ay nilalagay pa sa cake ang engagement ring hanggang sa makain na iyon ng babae. Hindi na rin masama ang sorpresa nito. Akmang sasabihin niya rito na hindi na dapat ito nag-abala pang bumili ng bagong singsing dahil ayos na sa kanyang singsing na suot niya. Ngunit naudlot iyon ang buksan nito ang dala nitong kahon. Nanlungo siya nang makita niya ang laman ng kahon. Hindi ang inaasahan niya ang laman niyon. Isang makinang na kwintas at hindi singsing ang laman ng kahon. Oh, it's a necklace. Aniya at pilit pinasiglang tinig. It's look perfect with your dress. Inalis nito ang kwintas sa kahon. Gusto ko sanang ibigay ito sa iyo bilang regalo. Regalo at isang buhay na kasama ito ang ibinibigay nito sa kanya. Base sa ekspresyon ng mukha nito, ay hinihintay nito ang reaksyon niya. Sa totoo lang, hindi niya alam ang sasabihin niya. Pero alam niyang kailangan niyang magsalita bilang reaksyon sa bigay nito. Ay, hindi ko alam ang sasabihin ko. Aniya, mukhang gulat na gulat ka. Ganyan yata talaga ang epekto ng diamond sa mga tao. Pinilit niya ang sarili na magsalita. Maganda, salamat. Masyadong malamig ang boss niya at formal. Parang bata siya na nagpapasalamat dahil iyon ang inaasahan ng istrikto niyang mga magulang. Tila nagulat si Aiden sa reaksyon niya. Mukhang hindi yata tama ang reaksyon niya dahil hindi na rin sa halaga ng regalo nito. Halata kasi na hindi siya excited. Sa loob ng ilang oras na nagdaan, ay kinumbinsi niya ang sarili na magpo-propose ito. Na ang dinner engagement na pupuntahan nila ay engagement party nila. Mali pala siya. Dahil sa magkahalong hiya at sama ng loob, ay hindi niya napigilang mapaiyak. Thank you. It's lovely. Aniya sa garalgal na tinig. Bakit ka umiiyak? Ano kasi? Tuminghim siya at sinubukang kalmahin ng sarili. Nagulat lang ako. Hindi ko ito inaasahan. Complete idiot that she was. She'd been expecting something different. I thought it could mark this new stage in our relationship. The sex stage, you mean? She said in a bitter voice. This necklace isn't about sex, Saraya. Nakakunot noong tinignan siya nito. Yun ba ang iniisip mo? No, hindi yun ang iniisip ko. Ano? Huwag mo na lang akong pansinin. Buntis ako. Alam mo naman ang mga buntis. Emotional. Binigyan din niya ang salitang buntis. Tinignan niya ito kung anong magiging reaksyon nito. Baka matakot na naman ito at magtatakbo palayo. Sinubalit nakatitig ito at nanatiling kalmado. Hindi niya ito nakitaan ng sinyalis ng panik. Ang tanging emosyon na nakikita niya sa mukha nito ay pag-aalala sa kanya. Gusto mo bang humiga muna? Gusto kitang makasama ngayong gabi, pero kung hindi maganda ang pakiramdam mo. Gusto niyang nasa tabi kaniya. Paalala niya sa kanyang sarili. Hindi man ito nag-propose, patungo naman sa tamang direksyon ang relasyon nila. Masyado siyang naging unrealistic sa pag-iisip ng maayos na relasyon nila sa loob lang ng ilang linggo. Kailangan pa nila ng mas mahabang panahon. Kailangan din niyang haba ng pasensya niya. Anyway, even if he didn't propose, things had definitely changed between them. She could sense it.
Bilang panimula, ay tinawag nito ang bahay na iyon na bahay natin at hindi bahay ko. At pumayag ito sa suhestyon niya na huwag muna nilang isama ang sex sa relasyon nila. Ibig sabihin lang niyon ay nakahanda itong makipag-compromise. Binibigyan ito ng importansya ang sinasabi niya. Sa madaling salita, nakikita siya nito bilang katuwang, bilang partner at hindi lang isang sex object. At ang pinakamahalaga sa lahat, hindi na ito nagtatatakbo palayo kapag naririnig nito ang salitang